Okay guys, meron tayo dito ngayon na bisitang motorcycle at ito na nga yung Honda NX 500. Kung natatandaan nyo, isa tayo sa nag-test ride dito nung inilabas nila last 2 years ago kung di tayo nagkakamali. Ikutan natin yung motor and then tingnan natin yung mga parts niyang nakakabit dito and then ganyan na rin yung mga specs and features ng motor na to. So, unahin natin siguro dito sa ating handlebar meter panel kasi ito yung importante sa unit na to. At I'm not sure kung ilalabas nila yung pinakabagong latest model nila. Meron ng dual clutch technology or DCT. So next week malalaman natin kung kasama itong model na to na meron silang bagong upgrade. So meron lang siyang nakakabit ditong lalagyan ng cellphone. So nilagay na lang to ni Loki. And then meron siya dito lalagyan ng 360. Dito sa left handlebar, meron siyang signal, busina, and then ito yung mga switch or button para sa LCD at meter panel, yung dashboard na yon. Ito yung, I'm not sure kung para sa, siguro ganun din ano, may traction control siguro to. May ting nakasulat, ayan. So meron siyang bypass din dito. At sa right side, common na sa Honda merong kill switch ano, ayan. And then, starter button at hazard. Yung maganda may hazard na rin. So, maiksi yung kanyang handlebar. Kagaya lang ng CR at natin. Madali lang tong isingit sa mga traffic. At yes, buhayin natin. So, tumunog na yung fuel pump. Ayan. Ayan. So, kitang-kita yan sa araw kahit tirik na tirik. Ano. Color na color siya. So, hindi siya touchscreen. Ayan. Tama tayo kasi naka-gloves tayo kanina. RPM sa taas and then neutral at least kita mo kung nasaan yung cambio mo, indicator, fuel indicator na dito o yung fuel meter nya, so nasa kalati siya patay yung engine natin kaya may nakalabas na ditong engine or oil tsaka exclamation point yan, patay. So sa cellphone, ito siguro yung mga controls nya, try nga natin pindutin ito, ayun. So, total natatakbo niya. So, press na press. 4,212. Trip B, 3,000. So, hindi nire-reset yung trip B niya. Trip A, 76.7 kilometers. Tapos yung kanyang speedometer, kung ilan yung speed natin, nandyan makikita din. At mayroong exclamation point din kasi nga patay yung engine natin. Ito yung letter T pa din. Traction control, if I'm not mistaken. So, correct me if I'm wrong na lang. Neutral. Meron din pala dito mga indicator. Ano. And then, high beam siguro nandyan din. Ayun. Yung passing light switch. Ayan. So, may mga option na pwede mo ditong butasan or lalagyan ng switch. Ganun din dito. No? So, may rubber siya dito. Pwede mo tanggalin. Para sa mga charger. So, wala pa tong charger. O, wala pa siya nakalagay. And then ABS, maganda may ABS din siya. Windshield, sakto lang, hindi tumatama sa hangin. Yung hangin sa dibdib natin. Ayan. Yung tangke niyan, laki din. Pwede tayo nagkakamali, baka mga 18 liters to, pataas. Minimum. Ayan. So malaki yung tangke niya eh. Patayin muna natin. May HISS technology din siya. Ayan guys, oh. HISS or HIS. And then gaya sabi ko, Showa SFFVP. So upside down port siya, big piston or yung kanyang upside down port, kulay itim handlebar. So ito yung sa tangke niya, no? Gasoline. So E5, E10. Upuan niya napakalambot, malapad. At hindi siya malapad masyado dito kasi pag malapad dito tayo nahihirapan. Magiging ano talaga tayo, tipto, mas lalong tipto tayo. So may handlebar dito para sa passenger or grab bar. Ito wala talaga to, BB na to. Lalagyan ng top box. Side mirror niya okay naman, hindi masyadong malaki. At kitang kita naman yung reflection, kitang kita yung sa likod. Iba yung design niya. So maganda yung pagkaka-design. At ito yung harap niya. So yung kanyang mga signal,
Parang sa Honda Click lang. Ayan, standard sa signal to ng mga Honda. Ang liit ng headlight guys. Nakikita nyo yan. So, medyo nalilitan ako sa headlight. Maganda to, kapitan talaga ng auxiliary light or mini driving light. Maraming option para maglagay dyan. So, wala siyang crash bar. Stock na stock siya. At punta tayo dito sa engine, right side. Ayan. So, ito yung upgraded version ng CB500X. So, stop manufacturing na yon, hindi na nagpo-produce ng bago. Ito yung nilabas nila last 2 years ago or 3 years ago. So, matagal na to sa ibang bansa. So, sa Pinas siguro 2 years ago kung hindi tayo nagkakamali. NX sticker siya dito, decals. May logo ng Honda doon. Sticker din yan. Decals din. So, ano siya? Dalawang piston, ano? Dalawa yung ano niya dito. So, hindi pa masyadong kumukupas yung kanyang manifold. Ayan. So, malamig na. Pwede nang hawakan kasi ginamit natin kanina. Busina niya, ang liit. Ayan. Radiator, stock din guys. Wala pang radiator guard, ano? So, ito, kulay itim yung suspension niya sa harap. Double disc brake, syempre. Ang lapad ng gulong sa unahan, 110, 80, at 19. So, ito yung gusto kong size para sa ating CRF. So, hindi ko sure kung ilang pat yung ano nito. Baka 4-pot caliper yung kanyang para sa disc brake, ano. Yan. So, hindi siya yung rim niya, hindi siya rayos, ano, or spoke type. So, mag wheels siya. Dunlop yung brand. Siyempre, tubeless na rin yan. Ang ganda. Okay na okay ito sa adventure bike. So, hindi kagaya ng Trans-Alp, meron siyang spoke. Ito, mas okay sa akin yung ganito. Hindi naman natin pang trail, ano. Mas okay sa akin yung mag wheels. Kasi sure tayo na ano siya, tubeless. So, yung lapad ng gulong sa likod, tama tayo. 160, 60, 17 din. So, 17 sa likod, 19 sa harap. So, meron siyang ABS din. ABS siya. So, dual channel ABS. Tama. Oo. Kasi meron din sensor dun. Dual channel ABS. Safe na safe sa bigla ang braking. Makakontrol mo pa yung manibela mo. No? And then, foot peg. Rubber yung foot peg niya. Walang vibration to sa paa. Kaya mas gusto ko yung ganito. And then may slider sa dito. Or pag nadadrop mo, ito yung tatama. Hindi masyadong... Tsaka ano siya, movable. So hindi madadamage to, no? So brake pedal para sa likod. And then aluminum yung swing arm niya, kulay itim. So, kailangan mo lang masipag maglinis para malinis tingnan. Gaya natin, may tayong maglinis ng motor. And then, yung tambuchi niya. Metal din to. So, metal lahat. Meron lang siya ditong ano. Ito, kaya pa to. Siguro sa sumingit lang to. Kaya nagkaroon ng konting scratch. Pero hindi naman halata. Okay lang yun. Ayan. So, sa likod, ayan. Ang liit din ng kanyang brake light sa likod pero napakaliwanag naman yan. And then signal, yan, parang sa Honda Click. Standard nila yan, ganyan. And then dual sports tire yung gulong niya. So pwede sa off-road pero hindi sa trail. Medyo alangan sa trail yan. So hindi siya advisable. Tayo sa kanan. Ayan. So may chain guard siya. So ito yung kadena niya. Ito yung right side. Dito may susian para sa upuan. Pwede mong tanggalin. And then, yun na nga. Andito yung part ng mga water cool. Oh, ito yung sa coolant pala. Oh. Pwede mong i-check yung coolant po dito or magdagdag. So, very accessible siya. Ayan. Sa coolant reserve. So, adjustable yung brake lever sa harapan ito. Ayan, makikita niya sa ating screen, adjustable yan. At mataas na yung kanyang handlebar. Kita niyo yung riser na yan, ang taas. Oh.
Kung nakikita nyo. Kaya pwedeng tumayo. Kulay silver din dito pero hindi. Ito na yung clutch eh. Hindi naman kailangan adjustable to. So okay na yan. Standard. So SRP ng motor na to is 409,000. So very competitive para sa mga 500cc. At least Honda na yan. Japanese technology. At dalawang kulay yung variant na pwede mo pagpilian. Ito white, tapos yung isa ay black. So, mas okay sa akin yung white, mas malaki siyang tingnan. Okay din naman yung black, so depende sa preference mo. May decals din pala dito guys, hindi natin napansin kasi gawa ng bracket. Ayan, may 500 na kalagay dito. Ayan. So, kung wala ka namang gamit na ilalagay, pwede mong tanggalin yung top box bracket. Or mas okay na yung meron yan. Bagay naman dyan kahit may top box or soft luggage, mga panniers, ganyan. Mayroon din mga kabitan na dito. Yan, mga strap para sa mga luggage mo, no? Kasi built in ano to, pang adventure talaga. Dalawa yung butas ng tambutso niya, isang malaki, isang maliit. Yung brand ng kanyang caliper ay Nissin. Siyempre, Japanese technology yan. So, okay na yung lapad ng gulong niya. So, nasa sa'yo na kung anong brand ang gusto mong ipalit. Pwedeng Michelin or Pirelli. So, okay na rin ang Dunlop. Hindi nila ikakabit yan kung hindi yan maganda, no? So, medyo may dumi lang dito kasi galing tayo sa rides. Ayan. So, abot natin isang paa. So, ganyan ang 5.5. Nakalutang yung isang paa sa totoo lang. Ayan. So, ganyan. Tsura natin. So, magaan siya guys para sa 500cc, ano? At napakaganda ng suspension, kaya naman pala ang bilis ni Loki kanina. So, meter panel, lahat digital, colored pa. Ang linaw kahit trick ang araw ngayon, no? So, time check 11:30. Bali wala ang hams dito. So, parang ang liit-liit ng motor kapag nakasakay tayo, ano? Bawas ng cambio. Uy, bali wala talaga. Bali wala ang mga humps, lalo na siguro sa lubak. Pero guys, hindi ko ito isasabak sa trail. Mag-aalangan ako sa trail nito. So, konting off-road lang siguro, okay na ako. Iba talaga ang power kapag 500cc pataas or kahit 400. Nasanay tayo tuloy ngayon sa lower displacement eh. So eto, kompleto naman yung mga ano nya. Dito sa kaliwa, oh, andito lahat ng controls ng digital panel. Andito din ang busina. Eto sa kaliwa. Tapos ayan, mayroon din siyang passing light. Booms. So actually, gaya ng sabi ko, na-test ride na natin to sa HSDC or Honda Safety Driving Center. Ang ganda nito sa long ride. Very comfy ang kanyang upuan. So marami na tayong nagamit na scooter tsaka mga adventure bike, kahit trail bike. Ito masasabi ko, ang ganda ng riding position niya, oh. Halos pantay yung ating braso. At kahit umupo ka o tumayo ka dito, komportable pa din. Kayang-kaya ng babae ito. Mga 5'3" pataas siguro, depende sa skills, o kahit 5'2". Ako kasi 5'5", pero maliit yung ating binti kaya super tip to tayo dito. Kaya naman pag ang sapatos natin ay ano, ayan, oh, tayo, komportable sa tayo.
Iipitin mo lang yung tangke pag tatayo ka.